Muntik nang naging trahedya. Nanlaki ang mga mata ni Ellie sa kwento ng kanyang best friend na si Eman. Nagawa mo yun? Gulong-gulo ang isip ko noon, sagot ni Eman. At buti na lang, hindi ko tinuloy, dagdag niya. Earlier, nag-open up si Eman at ikinwento ang recent struggle niya sa depression. Nasa 28th floor ako sa opisina ni Mrs. Tuwing hapon ay sinusundo ko siya. Nang panahong yun, dumadaan ako sa matinding episode ng depression. Hindi ako makatulog sa gabi. Wala akong gana sa buhay. Yung dating gusto kong gawin, hindi ko na nagagawa. Nang dumating ako sa kwarto ni Mrs., sabi niya, mga 10 minutes pa siya dahil may kailangan siyang tapusin. Kaya nagpunta muna ako sa men's room. Nakita ko yung malaking bintana kung saan kitang-kita mo yung Ortigas Avenue na puno ng maraming sasakyan. Rush hour kasi. Patuloy ni Eman. Pumasok sa isip ko. Tumalon ka na lang para matapos na ang struggle sa buhay mo. At buti na lang at natauhan ako. Dali-dali akong bumalik sa asawa ko. Nag-alala ang kanyang kaibigan. Nakwento mo na ba ito kay Elsa? Tanong ni Ellie. Hindi pa nga eh. Nahihiya ako baka ano pa ang isipin niya, sagot ni Eman. Salamat sa pagkakwento mo sa akin. Hindi madaling i-share yung nangyari sa'yo. Pero dapat mo ring sabihin ito kay Elsa para alam din niya ang iyong pinagdadaanan na naging payo ni Ellie. Nagpasalamat si Eman sa pakikinig ng kaibigan at sinabing gumaan din ang kanyang pakiramdam sa pagkukwento niya. Bago matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi sa kanya ni Ellie, mahirap solohin ang ganyang klaseng problema. Pinaalala rin ito kay Eman na huwag nitong kalimutan na ang Panginoon is just a prayer away. Nasa posisyon ka ba ni Eman ngayon na nakakaranas ng magulong pag-iisip o sa posisyon ni Ellie na handang makinig sa pinagdadaanan ng kaibigan? Let's pray. Panginoon, tulungan mo po ako maging sensitive sa mga taong dumadaan sa mga mahihirap na challenges sa buhay. Naway maging encouragement po ako sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Baka meron kang kaibigan na nagsastruggle sa matinding pagsubok. Kausapin mo sila at ipakita mo na concerned ka sa kanila. Maaring gamitin ka ng Diyos para makaiwas sila sa isang trahedya. At kung ikaw naman ay nagsastruggle sa suicidal thoughts, tumawag ka ngayon sa Seaman Asia Prayer Center, 8737-0700. Sila'y handang tumulong 24/7. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Awit 34:18. This is Iko Gonzalez, reminding everyone that God is always good and is ready to rescue you. God bless.